Ladies and gentlemen, yan. Start na tayo. Dapat makita rin kayo. Papakita ko kayo lahat. Baka po meron pang nandun sa labas, papasukin nyo na. Kasi ito na po yung main event ng ating ano. Ito yung laban ng Pacquiao to. Ayan. At kasi ang dami bakante oh. 1, 2, yung mga kagrupo ninyo, sayang naman. Okay? Kasi nabaliw lang sa pangarap, hindi alam kung paano kunin. Okay? Tandaan po natin, ang pinaka dalawang tanong na dapat alam mo ang sagot sa negosyo natin. Alam ko ano yun? Tanungin niyo ako. Ano? Ano yung dalawang tanong na dapat alam mo ang sagot? Ano? Iyong. Dalawang tanong. Okay. Ay, kaya lang. Sir, pwede ba sir? Patulong ako sir. Ito sir, i-kita ko ng konti. Ayan, mag-shortcut na yata tayo. Wala pa. Diyan muna tayo sa dalawang pogi na yan. Ayan. Ay, kaya lang. Yung nako-cover to eh. Yan. Yan, okay. Yan lang. Okay yan. Okay, dalawang tanong. Ano? Ano ba naman? Okay. Mentor, what daw? What? Ha? Why? And then? How? Ito yung dalawang tanong na dapat alam mo ang sagot. Okay. Ang pinakamadaling madaling sagutin dyan, yung why. Pinakamadaling sagutin. Tama? Yan kasi yung pangarap mo eh. Deepest reason mo yan. Diyan ka na motivate. Ano yung why mo? Yan na yung dream board mo. Ito yung tanong. Alam nyo ba? 98% ng mga tao po ng world's population, okay, ay hindi po nila nakukuha yung talagang deepest why nila, yung kanilang dreams, ultimate dreams nila. Ilang porsyento lang pala nakakakuha nun? Ang tanong, saan mo gustong sumama? Sa 98 o sa 2%? So mahirap, tama? Pero ang tanong, willing ka ba paghirapan? Yes! Willing ka ba maghirap, pero payaman? Yes! Kasi ang problema ng iba, gusto yumaman, yes. Pero nung naghihirap na, sumuko na. Marami ba kayong kilalang ganon? Yes! Ay, mahirap pala yan, ayoko na. Hindi niya na-realize, mas mahirap yung habang buhay kang naghihirap. Tama o tama? Kaysa doon sa, okay, sige, maghirap ako 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, paghirapan ko. Eh kung ang kapalit naman yan, payaman ka, tama? Yes! So, dapat po malinaw sa iyo yung why mo. Every time na napapagod ka, na-reject ka, tama? Maraming tao nagsasabi sa iyo hindi maganda, dinadown ka nila, ang tawag dyan, dream stealers. Mga magnanakaw ng pangarap mo. Nangangarap ka na nakawin nila yan unconsciously. Yes. Unconsciously. So be ready to change your circle. Ulitin ko ha. Be ready to change your circle. Ano daw? Be ready to change your circle. Ano yung circle mo? Sino ba ang lagi mong sinasamahan? Barkada, kaibigan, kasama mo palagi. Sino ba yan? Sino ang lagi mong kasama? Kung ikaw ay may halimbawa, 5 kaibigan mo, tropa mo, lagi mong kasama. Kung ano sila, ganun ka din. Tell me who your friends are. And then next. Ano daw? And then I will tell you who you are. Hindi ka manginginom. Eh, kasama mo manginginom. Ano mangyari sa'yo? Ha? Ikaw pa yung tanggero palagi. Ikaw pa yung lagi mag-aaya. Ayaw mo nang amoy ng sigarilyo. Hate na hate mo ang sigarilyo. Eh, kasama mo, 5 tropa mo, lagi nag-yosi. Ano mangyayari sa'yo?
Mag-iossi ka na rin, tama? Ayaw mong nagda-drugs ka. Kasi baka matokhang ka. Hindi, wala na pala tokhang, no? Ay, sinasamahan mo, 5. Ano mangyari sa'yo? Kasama mo, 5. Walang pangarap sa buhay. Negatibo ang utak. Lagi lang nakatambay, walang ginagawa, walang pangarap sa buhay. Lagi mo sila kasama, ano mangyari sa'yo? Ganun ka din. Ang tawag dyan, law, pakisulat po, law of association. Batas pala yan, yes. Oo, law of association, batas yun. Na kung sino lagi mo kasama, yun ka. Kaya be willing to change, ha? Be willing to change your circle. Pag ikaw seryoso sa pangarap mo, willing ka na hindi mo na makasama yung mga best friend mo, close friends mo, mga tropa mo na lagi mong kasama. Galit-galit mo na. Congratulations kung yung tropa mo ay kasama mo ngayon dito sa FCI. Kasama mo ba? Yes. Kung hindi naman, walang problema. Huwag kang malungkot, yung best friend ko, hindi niya ako sinasamahan. Akala ko naman, best friend kami. Mga bata pa kami, wala kami sa walawal. Sa walawal. Ganon kami ka-close. Tapos ngayon ayaw niya ako samahan sa business ko. Tapos ikaw, dahil ayaw ka samahan ng best friend mo, parang ayaw mo na rin gawin yung FCI. Nangyayari. So, ikaw ang magde-decide. Tama ba? So ngayon, ang sasagutin natin, malinaw na itong ngayon, why? Whatever it takes. Tama? Gusto mo maabot yung why mo? Ito yung tanong, paano? Okay, ito na yan. Ay, nawala po. Ito na ngayon yung tinatawag nating the secret formula. Secretong formula to ah. Secret, may bayad to ah. May bayad to. Sinong pwede maningil dyan? 1 million. Okay, secret. 4. Mila. Wow. Kakaiba yung formula niya. Sulat. What's the secret formula? Maraming tao, yung mga nag-networking, no? Unconsciously, na-apply na pala nila yung sikretong formula na hindi nila alam na yun na pala yun. Yan na ba yun? Malinaw to, sir? Okay, sige. Secret formula. Ang tawag po dati doon, 90-day sales mastery. Ito yung first 90 days mo na seryoso mong hatawin. Guys, tapos na po ang 2025. Tama o tama? Tama. Ano man po ang iniisip mo sa nakaraan, okay lang ba? Make yourself a favor. Palayain mo na ang sarili mo sa nakaraan. Tama? Kasi baka iniisip mo pa yung past mo eh. Let go of your past. Okay lang ba yun? Ano ibig sabihin na let go of your past? Positive man yan o negative, just let go. Because the future is always brighter than your past. Bakit kaya brighter? Kasi sa past mo, wala ka ng kapangyarihan para baguhin yon. So what's your motivation now? Na yung naghihintay sa iyo sa future mo is always better than your past. Ibig sabihin, ang i-let go mo, hindi lang yung negative, yung mga failures, wrong mga decisions mo, mistakes, tama? Pati pala yung positive. Kumita, nag-for the win ako. Nag-complacent ka na, ayaw mo na ulit mag-for the win. Nag-associate director na ako, ayaw mo na ng next round. Kumita na ako ng 1 million, ayaw mo na ng 2 million. Yung nagiging nag-hold back sa iyo yung achievement mo from the past. Nangyayari po yan, ang tawag dyan, complacency. Yung nakampanti ka na sa achievement po sa 2025, na itong 2026, parang wala kang drive na mag-improve pa. Tandaan mo to guys ha, your only competition is the person na nandun sa salamin pag humarap ka. Sino yun? Tama? So mamaya pagpasok mo sa kwarto, dapat may salamin ka doon, tapos solo mo lang. Pagpasok mo doon at pagharap mo sa salamin,
at may nakita kang iba, tumakbo ka na. Mag-isa ka lang doon no? Tapos pagtingin mo sa salamin, sino na sa likod ko? May mumu na pala. Anyways, okay, 90 days. Sino dito yung nakagawa na to? Wala pa. So guys, gusto niyo bang pumutok yung network nyo? Yes! Gusto mo ba natin pasabugin mismo ang First Class International? Yes! Gusto ba natin? Seryoso tayo? Yes! Okay, ito yung gagawin natin. Pakipasa nga po, 1, 2, 3, go. Meron na po bang millionaire ang First Class? Wala pa nakaka-achieve. Sa tingin nyo, sino po ang mga unang magiging milyonaryo ng FCI? Tumayo! Tumayo ka! Ayan. O, paano yung hindi nakatayo? Yung hindi nakatayo, hindi na magiging millionaire. So, ang sarap, no? Kayo po, tayong lahat dito. Nasa less than 50 tayo, no? Tayo yung mga first batch millionaire. Ibig sabihin, nandito ka, huwag kang papayag ha, na maiwan ka. Ang sakit kaya nung tinatawag na left behind. Alam mo yung left behind? Yung feeling of left behind? Kasabay ko lang to si Kabayani, ha? Alam mo yung ganon? Eh ikaw kasi, naka-attend ka na nga dito. Pero hindi mo ginawa ba? Kasi wala man dito pilitan eh. Kahit ilatag na sa'yo lahat, kahit si Pres pa mag-mentor sa'yo araw-araw, gabi-gabi. Eh kung ikaw pa rin, hindi mo pa rin gagawin. Wala pa rin yan, tama ba? Ang problema nga lang, darating yung araw magsisisi ka eh. Si Kabayani, ang daming sasakyan na. O palit-palit ng putsi, iba-iba kulay. Tapos ikaw, nagkukumute pa din. Yung ganong feeling ba, alam mo yan? Ano yung ganon? Yung kasabay mo, ang layo na nanarating, ikaw nandun pa rin. Kaya mo pumayag, okay lang ba? Pangako mo sarili mo, kang pumayag? Na hindi mo makuha yung pangarap mo dito? Nasaan na? Wala na ulit? Ayan, live tayo kaya may mga technicals tayo, no? Salamat kay Technical Manager Eugene. Ayan. Alright, nasulat na yung ating program. Kanina guys, ito yung ginawa nating activity. Tinanong ko kayo paulit-ulit, seryoso ba talaga sa goals mo? Ngayon ganito yan. Sa dami-dami ng nilagay mo dyan sa iyong dream board, okay? I-achieve mo yan one goal at a time. Hindi mo pwedeng kainin sabay-sabayan. May buffet tayo mamaya. Buffet talaga. No? Hindi mo kayang kainin sabay-sabayan. Dami niya, tama ba? Ang pagkain mo dyan, ano yung unahin mo? Ano yung priority mong kakainin? Ganon din sa goals. Ay, anong yan? Bakla natin. Yan. So ito mga sample lang to ha. Doon sa ginawa mong dream board. Pili ka dyan. Yung gusto mong ma-achieve in the next 90 days. 90 days is 3 months, tama? Ano yung pinaka gusto mong maabot? Mentor Sam, gusto ko ng cash kasi ang dami kong utang. Gusto ko mentor Sam, kumita ng cash. Mag 6 figures ako. Mag-100,000 ako in the 90 days. Guys, i-priority mo yung pinaka-kailangan mong ma-hit. Nakakaintindihan? Kung kailan mo ng cash, sige, tirahin mo yan, cash. Ano gusto mo? Mentor, gusto ko mag-rank up ng associate director, ng director. In the next 90 days, ha? Dapat malinaw yung target mo. Ano gusto mo? Makabuo ka ng team, solid mo na team. Okay? Ano pa? Makapag-travel ka. Ay, ano pagkabuan? Sorry. Anong nangyari? Ayan, balik po tayo doon. Yan. Mentor, saan gusto ko maka-first car? In the next 90 days, after 3 months, ilalabas ko ang kotse ko. Para yung trabaho mo, yung hataw mo, nakapokus ka doon sa top priority mo na goal. Kasi ang dami mong nilagay sa dream board eh. Walang problema dyan. Pangarap mo lahat dyan, walang pakilamanan. Sa'yo yan eh, tama? Yes. Pero take it one at a time. Gets? Yes. Ano ba yung prestige? Ito yung gusto mo maging icon ka. Baka ikaw kasi yung pangarap mo na gusto mo makilala ka din na speaker, makilala kang, alam mo gano'n, na top earner ka sa industriya natin. Up to you. Pangarap mo yun eh. Basta paalala lang po, huwag pong ilalagay sa ulo yung laki ng cheque.
Dapat yung laki ng cheque, sa cheque lang yun. Hindi pwedeng iakyat sa ulo. Dapat hanggang bulsa lang. Hindi pwedeng habang lumalaki yung cheque, lumalaki din ulo mo, hindi ka na magkasya sa opisina. Maging alien ka naman, ganun kalaki ulo mo. Hindi ka makapasok. Tama? Hindi pwede na kumita ka 100,000. Parang hindi ka matabla ng bala ba na iba ng yabang mo. Alam mo yung ganon? Wag ha. Yan po ang paalala kasi guys. Pag sineryoso mo ito, lalaki at lalaki ang pera mo, ang kita mo. Yayaman at yayaman ka. Kaya lang, dapat, alam mo, from the start, hindi ka pwedeng maging mayabang. Hindi ka pwedeng lumaki ang ulo. Hindi ka pwedeng maging prideful. Kasi pag naging prideful ka, naging mayabang ka, tama, yan din ang ikakabagsak mo. At mas masakit yung pagbagsak. Gets? Kaya yung kagad ang paalala natin. So, nakapili na ba kayo? Na ano yung gusto nyong i-prioritize na in the next 90 days, Mentor Summit talaga yung gusto ko. Okay ha? Nakapili na lahat? Para lahat yata cash. Mga mukhang? Pira. Okay, so para at least malinaw ha. Okay? Okay, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Ang daw. Ano daw? $1 million idea. Guys, itong program na to, hindi to galing dito sa lokal. Galing to sa Amerika. Parang product natin. Okay? Galing sa Amerika. Ito yung idea na nakapagpasabo ng isang kumpanya. Kaya nga ang tawag doon, ibig sabihin, pag ginawa mo pala itong program na to, itong formula na to, pwede ka kumita ng million sa dollar, hindi sa peso. $1 million, magkano sa peso? Depende sa rate. 59 million, 60 million. Tama? Ibig sabihin, yun pala yung pwede mong kitain pag in-apply mo tong formula na to. Tama? Paldo. Okay? So ito guys, hindi ito yung parang experiment na, hindi siya experiment kasi tapos na yan. Ang dami na nakagawa po na to sa ibang bansa at lokal. Sa Pilipinas po, kung makikita ninyo, bakit yung ibang mga matatagal na kumpanya dito, lokal na company sa Pilipinas, nasa 10 years na, 20 years na lokal na company dito, bakit andun pa rin yung momentum? Bakit nakaka-recruit pa rin yung mga yan? Tama? Dahil nag-a-apply na to. Ina-apply nila to. Itong formula na to. Na nagpo-produce ng mga bagong millionaires. Okay? Pagkasabi, 90 days. 90 days. Kasi sa loob ng isang taon, yung hahatawin mo ng ilang araw sa loob ng isang taon, ilan? Yung hahatawin mo ng 365 days, pag in-apply mo kasi ito, at nakagraduate ka dito, yung 365 days na hataw mo, pwede mong gawing 90 days lang. The rest, pahinga na. Maganda o maganda? Kung baga sa loob ng isang taon, isang quarter ka lang ng trabaho. 90 days, isang quarter yun, di ba? Pero yung 3 quarters doon, namamasyal ka na lang. Maganda ba yung ganun? Pero tuloy-tuloy yung kita. Okay? Oh, ano yan? Eto yan. Basahin natin sabay-sabay ha. 1, 2, 3, go! Create a few simple actions which can be duplicated by a large group of people over a consistent period of time. Ano daw? English? What's the word? Simple actions. Madali, simple. Na? Duplicated. Pwedeng magaya. Pwedeng makopya. Kaya nga ang negosyo natin ay, it's a copy business. Kopya-kopyahan. Pagalingan mga kopya dito. Makopya ng marami. Large group of people na consistent. Okay. Ito yan. Meron tayong tinatawag na pre-launch stage. And congratulations, nasa pre-launch ka na. Pakpak tayo doon. Okay, ngayon pre-launch natin, at ang magiging launch natin guys, di ba anniversary ka agad no? Ang grand launching natin kailan? 17. Yun po yung grand launching natin 17. At yun na rin yung magiging launching ng ating program na kinabukasan, yun na yung day 1 natin.
Okay, pakisulat po. The day 1 of the program is January 18. Kasi sasabayan natin yung grand launching natin ng January 17, yun na yung launching ng program din natin. So meron pa tayong isang linggo. So pre-launch to launch, may isang linggo pa tayo. Alam mo dapat kung anong gagawin mo dyan sa isang linggo na yan. Okay? Sa isang linggo na yan, ano ang dapat mong gawin? Lahat po ba dito ay marunong nang mag-present? Yun lang. Yun lang. Okay. Ilan po lahat ng ways to earn natin? Mamaya, maano natin yan. Halimbawa, ikaw, hindi mo pa siya gamay. Sa loob ng isang linggo ngayon na to, hindi naman natin kailangan maging magaling ka na presenter. Doon sa 10 ways to earn na yan, hindi mo naman kailangan na, alam mo yun, yung sobrang galing mo doon sa lahat na yun. Mayroon ka lang doon na, saan ka doon nababaliw sa 10 ways of earning? Sino? Saan? Mag-agree ba lahat? For the win, tama? Mas, kung saan ka kinikilig sa ating comp plan, yun yung i-share mo doon sa prospect mo. Kinikilig ka doon sa for the win. Yun ang masterin mo. Yun ang laging bukang bibig mo. For the win, for the win, for the win. Na kahit hindi mo naman detalye lahat ng comp plan, kasi pag yung kausap mo interesado yan, kung saan niya naman aalamin yung mga yun, tama? So hindi mo kailangan maging sobrang detalyado yung presentation, hindi kailangan nun. Ang importante, ma-share mo lang yung kabaliwan mo sa kausap mo. Okay? Ito yung gagawin mo in the next 7 days bago pa mag-launching. Create your... Sino yung inner circle na to? Meron ka ba ditong kasamang direct mo? Yes. Okay? Meron ba? Yes. Okay, ganito. Para may magandang arrangement tayo. Kung kasama mo ang direct mo dito, direct mo ha, direct. Okay? Okay lang ba na tabihan mo siya? Pagtabi po dito yung si upline tas yung direct niya. Pwede mag-change po ng upuan. Kung dalawa po yung direct mo dito, left at right mo na yan. Ano kayo? Mag-change mo ng upuan. Tabi kayo sa direct mo. Kung 4 yung direct mo nandito, mas maganda. So, tabi-tabi kayo. 4 yung direct mo plus ikaw, 5 kayo. Tabihan niyo po yung mga direct ninyo. Tabi. Tabi kayo, tabi. Close. Kasi yun yung magiging asawa mo for the next 90 days. Yan na ang asawa mo. Tabihan mo yung direct mo. Tabi sa direct. Ayan, okay na? Yung wala po, okay lang. Stay ka lang kung saan ka po. Pero kung nandito nga yung direct mo, tabi kayo. Sige po, kayo, tabi. Okay na? Pag nakatabi mo na yung direct mo, okay lang ba? Kamayan mo yan. Kamayan mo siya. Hawak kamay. Kasi yan ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Pag wala, hanap ka. Kung wala yung direct mo, pwede naman yung hindi mo direct. So, tabihan mo na rin. Yung walang direct, kaya apply yung J. Ayan, congratulations na mayroon kang direct, may kasama kang direct dito. Ayan. Kaya plan J yung wala, ha? Anong gagawin? Okay na, settle na tayo, settle down. Okay, upo na. Okay? Tagal na. Upo na po. May extra chairs pa dyan eh. Kung kailangan nyo pa ng upuan, may upuan pa dun. Okay? Yung direct mo ba? Ay baka hindi mo pa Facebook friend yan. Kung ano, hindi pa tayo friend. wala ka pa doon sa group chat natin. Ha? Kung baka yung direct mo, hindi mo pa kasama sa group chat mo yan. Sama mo na yan sa group chat mo. Okay? Ngayon, ang gagawin? Gawa tayong action plan. Mamaya din, tuturo naman natin kung ano yan. Okay guys, ito yung gusto kong ma-internalize ninyo. Okay? Okay na ba? Basahin natin sabay-sabay. Itong last. 1, 2, 3, go. Commit to the Lord in whatever you do.
Amen? Okay lang ba sa inyo guys na isama natin si Lord sa gagawin natin? Ha? Okay na okay po. Kasi guys, ganito. Ayaw natin dumating yung time. Ikaw ngayon, sabihin natin nag-struggle ka, baliw na baliw ko pa lang sa pangapat. Pero, okay, hindi ka pa kumbaga parang, ngayon, yung sitwasyon mo na yan yung starting point mo eh. Ginawa mo yung program na to. In-apply mo to. Dumami ang pera mo ngayon. Tatandaan niyo po ito. Ang Diyos po, isa sa kinumpare niya yung sarili niya. Nakalaban niya, ka-rival niya ha. Alam niyo kung ano? Ano yun ko na? Ang rival ng Diyos is money. You cannot serve two masters at the same time. Ano yung two masters na yun? It's either God or money. Kaya nung tinukso si Jesus ni Taning, tama? Ano yung tukso sa kanya? Kayamanan din eh. Kung ang Jesus Christ tinukso ng ni Taning, tayo kaya? Excuse ba tayo doon? Hindi, no? Tayo ay mas maraming temptations. Guys, ganito. Paalala po kasi, pag dumami na ang pera mo, pag yumaman ka na, dadami din ang tukso sa'yo. Yung itsura mo, ngayon ha, sabihin natin, dahil medyo wala pa masyado pira, hindi pa kapugian ba? Pag dumadami ang pira, pumupugi ba ha? Ganon din sa mga babae. Pag ang babae, dumadami ang pira, gumaganda lalo. Anong kasunod doon? Ang kasunod doon, tukso ba? Kasi guys, ito ha, maraming kasi tayong kakilala na balitaan na bago pa siya yumaman sa networking business, maganda naman ang buhay niya. Maayos ang samahan nilang pamilya. Si Mr., si Mrs., okay ang pagsasama. Nung yumaman na tayo sa ganitong business, ano nangyari? Si Mr. nang babae na. Si Mrs. nang lalaki na rin. Nangyayari. Kasi marami pira eh. Hindi naman marunong mag-casino. Ang dami ng pera. Ayun na, napunta na sa casino, nagsusugal na. Napunta sa Okada, sa Soler. Lahat na ng casino, napunta ikutan na. May VIP card lahat. Tama? Hindi naman nagda-drugs. Nung yumaman na, pati drugs. Natuto na mag-drugs. Tama o nangyayari ba yun? Yes! So okay lang ba na ngayon pa lang na hindi ka pa papunta doon? Papunta pa lang tayo doon kasi sa pagyaman. Tama ba lahat dito? Papunta pa lang tayo sa pagiging millionaire dito sa first class? Okay lang ba na ngayon pa lang ipangako mo sa sarili mo, okay, na hindi mo ibibigay yung sarili mo sa tukso? At pag may tukso, anong gagawin? Parang kanta yun ah.